Sabi po dito sa awit 1, talatang 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siyang magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Pagpalain nawa ng Diyos, mga kapatid, ang pagkabasa ngayon ay pangangaral ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Ang pinakamakabuluhang New Year's resolution. Tamang-tama po dahil bagong taon, bagong New Year's resolution. Ano po, mga kapatid? Kamusta po ang pagsalubong ninyo sa bagong taon? Mabuti naman po ba? No? Masaya? Kompleto pa po ba mga daliri? Alam nyo, iba-iba ho ng paraan tayo ng pagsalubong sa bagong taon. Ano po? Yung iba po, sinalubong ito ng masagana sa pamamagitan ng masasarap na pagkain. No? Merong lechong ulo, merong ano ba? Nakita ko, leche plan. Ano? Nagugutom na naman ako. Tatapusin na natin. Ano? So, merong mga paputok, may mga pailaw, ano po. Iba, marami sinalubong yung bagong taon ng tumatalon dahil gustong tumangkad. Ano, sabi nila, tatangkad daw kapag ka tumatalon. Ano po? Di totoo yun. Tingnan nyo yung lingkod. Ilang beses namin tumalon ng araw eh. Wala naman nangyari. Yung iba po, sinalubong na may kanya-kanyang paraan na para daw sila ay buenasin itong taon po ito. Ano? Na sana hindi nyo na ginawa kasi tayo ay naniniwala sa prinsipyo ng sola scriptura, sabi nga po, no? Ang iba naman po, sinalubong ito ng merong pagre-reflect, no? Nagsagawa po ba kayo ng reflection nung bago matapos yung taon o pagtapos ng taon? Parang nag-pause po ba kayo sa lahat ng yung ginagawa, nag-reflect kayo, ano ba yung mga bagay na na-accomplish ko this past years? Ano ba yung mga napagtagumpayan ko? Ano ba yung mga naabot ko na goals this year? O kaya naman, nagbulay ba kayo sandali? Ano ba yung mga napabayaan ko? Saan ba ako nagkulang? Ano ba yung kailangan kong i-improve this year? No, ang inyong lingkod po ay nagsagawa ng gayon. Napakarami kong sabi ko dapat i-improve, dapat pa ayusin. Ano? Masalamat sa Panginoon. May mga ilan naman pong nag-improve, pero nang pinagbubulayan ko, mas marami kailangan pang i-improve. Ano? Hindi ko po alam sa inyo, pero kung kayo po ay nag-reflect, pero yung iba po ganyan ang ginagawa. Ang iba naman po, sinalubong po ng, kagaya ng sinasabi ni Ate Emma, sinalubong yung bagong taon ng mayroong pasasalamat, pananalangin, na samahan po tayong muli ng Panginoon sa taong darating, gaya ng pinanalangin po natin kanina sa pastoral prayer. And I hope, kung kayo po ay mananampalataya sa mga oras na ito, kung hindi man po yun nakasanayan ng tradisyon ng inyong pamilya, kayo yung isang nag-i-insist na teka, no, bago matapos ang taon, pasalamatan muna natin ang Panginoon dahil hindi tayo umabot po rito kundi ho dahil sa Kanya, at hindi tayo makakaraos muli sa panibagong taon kung hindi pa rin dahil sa Kanya. At natutuwa po ako at may mga ilang larawan po ng mga kapatid. Isa na ho dyan si Mami Jo, na nakita ko pinangungunahan niya yung pamilya sa pananalangin, and I hope kahit hindi kayo nagpicture, hindi nyo nakalimutang manalangin, ano? Bago sumapit ang bagong taon. Ang iba naman po, sinasalubong yung bagong taon ng may panibago na namang New Year's resolution. Ano po ba ang inyong New Year's resolution? Ano po ba yung New Year's resolution? Ang New Year's resolution po ay pagkakaroon ng isang bagong commitment ng isa pong individual para sa kanyang self-improvement. No, halimbawa, yung gusto niyang bumalik alindog, yung medyo nanabasya nitong nakaraang Pasko at bagong taon, gusto ho niyang medyo magpapayat, na ako po sumuko na. Wala naman po nangyayari sa akin,
nagkaroon ng commitment magbawas ng tigbang, nagkaroon ng New Year's resolution na magkaroon ng bagong skill, o kaya naman kumasa sa tinatawag na ipon challenge. Ano, may ipon po ba kayo last year? Wala, no? So, yung iba, ngayong taong na to, mag-iipon na talaga ako. So, New Year's resolution niya, mag-ipon. So, iba-iba po yung New Year's resolution na naiisip po nating mga tao. Bagamat, hindi ko po minamasama, ano? Okay lang po, no? Lalo na kung wala naman kayo nilalabag sa Bible na New Year's resolution po ninyo at ito'y makakatulong for your self-improvement. Pero I want to argue in this sermon na hindi po ang mga binanggit ko at marami pang iba ang pinakamakabuluhang New Year's resolution o yung maging commitment po ninyo for self-improvement nito pong taon. Alam niyo po ang pinakamakabuluhan na New Year's resolution? Ito po yung argument ng sermon po natin ngayong umaga. Ang pinakamakabuluhang New Year's resolution ay ang mas maging masipag sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Narinig niyo po ba ako, mga kapatid at mga minamahal? Ulitin ko, ang pinakamakabuluhang New Year's resolution ay ang mas maging masigasig o mas maging masipag sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, kinokontrast po dito ng sumulat ng awit yung dalawang klaseng tao. Ang isa po ay tinatawag na taong matuwid, doon po sa verse 6, makikita niyo po yan. At yung isa naman po ay tinawag po niyang ang taong masama in verse 4. Now, tinawag po silang gayon ng mga awit, batay po sa kanilang tugon sa salita ng Diyos. At dito po, makikita natin ang epekto ng salita ng Diyos sa mga taong nagpapahalaga po dito at sa mga taong binabaliwala po ito. So dito makikita po natin kung ano ba ang mangyayari sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay kakasa sa ating New Year's resolution, tinatawag na maging mas masigasig sa atin pong pagbabasa at pagbubulay ng kanyang mga salita. Gaya po ng taong matuwid na binabanggit po sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, na siya ay higit na pinahahalagahan at talagang binibigyan ng panahon ang pagbubulay ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, araw at gabi. At makikita din po natin dito, mga kapatid, on the other hand, kung ano naman po yung kahahantungan ng isang taong babaliwalain ang salita ng Diyos at ito po yung magsuserve sa bawat isa sa atin as warning para hindi po natin gawin ang gayon sa atin pong buhay pananampalataya. So hinati ko lamang po yung ating pag-aaral ngayong umaga sa dalawang karakter na binabanggit po sa talatang ating pinag-aaralan. Yung una pong karakter na binabanggit dito ay yung taong matuwid. In verses 1 to 3, makikita niyo po siya. And then, yung pangalawa at panghuling karakter na binanggit dito ay yung taong masama. In verses 4 to 6. So, unahin po natin pag-aralan, mga kapatid, yung taong matuwid. Yung taong mapalad na ipinapaliwanag in verses 1 to 3 ay tinawag po rin po siyang matuwid sapagkat ganyan po siya tinawag ng author ng Psalm chapter 1. Kung titingnan niyo po doon sa verse 6. Ang sabi po doon sa verse 6, talon po tayo saglit doon, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay napapahamak. Now, mga kapatid, hindi ko po siya tinatawag na matuwid sapagkat siya po ay taong perpekto at hindi nagkakasala. Wala pong taong gayon. Siya po ay tinawag na matuwid dahil siya po ay isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi pa po nagkakatawang tao at naipapako sa krus ang ating Panginoong Hesus nung panahon pong ito, nagtiwala po ang taong ito sa ipinangakong tagapagligtas ni Yahweh na darating po siya at sa pamamagitan po niya ay aariing ganap, ipapawalang sala ng Diyos, o in other words, aariing matuwid ang mga taong sasampalataya. At ganyan po ang kalalagayan natin bilang mga mananampalataya naman sa ilalim ng bagong tipan. Bagamat tayo po ay maraming pagkukulang, nagkakasala pa rin po tayo sa Diyos araw-araw po ng ating buhay. Tayo po ay tinatawag pa ding mga banal. Hindi po ba kayo nagtataka? Tinatawag tayong santo sa Biblia. Hindi po ba kayo kinikilabutan? Pero ganun tinatawag ng mga apostol, yung mga mananampalataya, saints, mga banal, o mga matuwid, sapagkat hindi dahil sa hindi tayo nagkakasala at nagkukulang, kundi dahil yung katwiran ng ating Panginoon Jesucristo ay ibinihis sa atin at doon nakabata yung ating pagiging matuwid.
Doon po nakabatay yung ating katwiran. Now, ano po yung pagkakakilanlan ng isang taong matuwid? Sa talata pong ating pinag-aaralan, in verses 1 to 3, makikita po natin na ipinakilala po ng sumulat ng awit ang kanyang ilan sa mga kanangian. Ipinakilala niya ito, una, in a negative way, kung saan isinabi niya kung yung mga ayaw na ginagawa ng isang matuwid na tao. And then, ipinakilala niya in a positive way, kung saan sinabi niya dito yung gustong-gusto naman pong ginagawa ng isang taong matuwid o isang taong mananampalataya. Unahin po muna natin yung ayaw na ginagawa ng isang taong matuwid. Makikita niyo po yan, mga kapatid, in verse 1. Ano po yung ayaw na ginagawa ng isang taong matuwid? Ang sabi dito, napalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. So mapapansin niyo po na yung mga awit ay tinawag po yung taong matuwid sa talatang ito na ano, siya daw po ay mapalad. Mapalad ang tao. At yung ibig sabihin po niyan, mga kapatid, pag sinabing mapalad, siya po ay pinagpala, siya po ay happy, masaya. Sa original language nito sa Hebrew, ito po ay nasa plural form. Ibig sabihin, pangmaramihan ng pagkagamit ng salitang ito. Ibig sabihin, siya po ay lubos na pinagpala at labis na masaya. Kung bakit po siya tinawag na gayon, mga kapatid, makikita niyo po sa ilang sandali lamang. Pero gusto ko pong mapinsin niyo po, ang pagkakakilanlan ng taong matuwid na ito, upang makita natin kung ikaw ay isang taong kagaya niya na mapalad at matuwid, ano yung mga hindi mo dapat ginagawa. Sa talata po ito, may tatlong bagay na ayaw ginagawa ng isang taong matuwid o isang tunay na mananampalataya. Una, hindi daw siya lumalakad sa payo ng masama. Nabasa niyo po yan sa verse 1. Ibig sabihin yan, mga kapatid, hindi siya dalahin. Hindi siya sunod-sunuran. Hindi siya uto-uto na como may nagsabi sa kanya o nakita niyang ginagawa din ng iba, gagawin na rin niya kahit wala naman itong biblical na basihan. Kagaya nga na in-example ko kanina, yung bigas at barya, kung ano-ano pa. Hindi siya nagpapadala sa peer pressure. Alam niyo po yung peer pressure na dahil sa binubuli siya o inuudyukan siyang gawin ng kanyang mga kabarkada, mga katrabaho. Sige na, isang tagay lang naman. Sige na, minsan lang naman na kumupit sa ating kumpanya. At dahil siya nape-pressure, sige na nga. Baka magalit pa sila, baka hindi na nila ako gawing dabarkads. Mga kapatid, ang isang taong matuwid ay hindi nadadala sa peer pressure. Gagawin niya ang nararapat kahit mag-isa na lang siya. Kahit matalikdan siya ng lahat ng kanyang mga itinuturing na kaibigan. Hindi siya nagpapadala sa sulsol at mga kuro-kuro ng mga marites. Minsan, yung mga kuro-kuro nila napakalayo sa realidad. Nagkapatong-patong na lang at nakabuo na sila ng isang konklusyon na hindi naman totoo. At meron po siya, mga kapatid, mga minamahal na matalas na discernment. Ibig sabihin, mahusay po siyang sumala ng mga magagaling na payo at nire-reject po niya ang mga payo ng hangal. Ganyan po ang isang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Maliban po dito, hindi daw siya tumatayo sa daan ng makasalanan. Nandun pa rin po yung sa verse 1. Ibig sabihin po nito, hindi siya nakikisama sa mga masasamang gawain. Kahit na mag-isa na lamang siyang gumagawa ng matuwid, ay pipiliin na lamang niyang mag-isa kaysa makisama siya sa mga gumagawa ng kasalanan. Siya po ay isang taong may integridad at mayroon paninindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Isang taong hindi nabibili ang kanyang prinsipyo. Isang taong hindi nakikisama sa mga gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. At dahil po dyan, hindi niya kayang maupo at tumagal sa upuan ng mga manlilibak. Nandun pa rin po yan sa verse 1. Yung mga manlilibak po in verse 1, ay pumapatungkol po sa mga taong masasama at mga makasalanan pa rin. So, iisang tao lang ho ang pinatutungkulan po dito. In verse 1, sila po ay tinawag po dito, this time na manlilibak ng mga awit sapagkat pinagtatawanan po nila ang mahusay na aral ng Ebanghelyo. Para sa kanila, ito ay kahangalan, ito ay kamangmangan.
Binabastos nila ang mga katuruan ng Diyos at ang Diyos mismo. Winawalang hiya nila siya at tinuturing siyang parang hindi umiiral. Maaaring hindi po nila ito sinasabi ng rektahan o hayagan, pero sa kanilang mga paraan ng pamumuhay, ganito po ang kanilang ginagawa. Wala po silang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Hindi nila pinahalagahan ang araw ng pagsamba. Ang kanilang mga bibig ay punong-puno ng kabastusan, kahalayan at pagmumura, at ang kanilang katwiran ay baluktot at hindi inaayon sa katwiran ng dalisay na aral ng salita ng Diyos. Sa ganitong mga tao at atmosphere, hindi nakatatagal ang isang taong matuwid. Siya po ay mabilis na lumalayo at hindi nakakasama sa mga taong gumagawa po nito. Hindi po niya matagalan ang ganitong paglapastangan sa Diyos dahil sa ginagalang niya siya at mahal ito sa Kanya. Kapatid, ikaw na nauupo ngayon sa iyong kinalalagyan, nakikita mo bang ikaw ay gaya ng isang taong matuwid? Nakikita mo bang hindi ka basta-basta nakikinig sa payo ng masasama? Ang buhay mo ba ay hindi natutupad sa mga nagagaya at natutulad sa mga tao sa sanlibutan? O hindi mo din ba natatagalang maupo sa upuan ng mga chismosa, upuan ng mga lasinggero at mga taong walang iniisip kundi ang mga gawaing makalaman? Mga kapatid, bilang mga binago ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ganito dapat tayo mamuhay bilang isang mga bagong nilalang o bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Na bakit po ganito ang ugali ng taong matuwid na ito, mga kapatid? Bakit po hindi siya nakikinig sa payo ng masama at hindi siya nabubuhay o namumuhay ng gaya ho nila? Ito po ay sapagkat iba ang kanyang gusto. Iba ang gusto ng taong matuwid. Iba ang gusto ng totoong mananampalataya. Pinapaliwanag po yan sa mga susunod na talata. Ang sabi doon sa verse 2, ano yung kanyang gusto? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. Ibang-iba sa gusto ng tao ng masasama. Kaya po pala hindi siya nasisihan sa mga payo at mga ginagawa ng mga makasalanan ay sapagkat iba po ang nagpapasaya sa kanya. Yan po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, or in this verse, tinawag po siyang kautusan ng Panginoon. Yung kautusan po ng Panginoon dito ay pumapatungkol sa first 5 books ng Old Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po yung tinatawag na Pentateuch or Torah ng mga Hudyo. At ito pa lamang po kasi ang available na aklat na bahagi ng Biblia. Nung panahong isinusulat po ito ng mga awit, wala pa po yung book ng prophets, at lalo wala pa yung New Testament. So para sa kanya, ang Bible lang noon ay ang Torah, ang first 5 books ng Old Testament. Pero mga kapatid, gusto kong mapasin ho ninyo na kahit lilima lamang po yung available na aklat ng Biblia noong araw na isinusulat po niya ito, in contrast sa panahon po natin ngayon na ilan po yung available na aklat sa books ng Bible? 66 books. No? Buti na lang may nakikinig ng Sunday School, ano? Kahit 5 pa lang, in contrast sa atin ngayon na 66, ano? Kompleto na yung revelation ni God. Enjoy na dyan na binabasa yung 5 books na ito na tinatawag ho niyang kautusan. Sapagkat dito, mga kapatid, mas nakikilala niya ang kamanghamanghang soberenong Diyos. Mas nakikilala niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katapatan, nakikilala niya ang kanyang dalisay na pag-ibig at ang kanyang napakayamang biyaya. Lahat po ng tungkol sa Diyos ay nalalaman niya sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay ng kanyang mga salita. Mga kapatid, hindi po natin makikita ng lubusan ang Diyos, o makikilala rather ang lubusan ang Diyos sa kaka-Facebook at kakapanood ng Reels. Bagamat hindi ko po yan minamasama, yan ay valid na libangan, ano? Pero kung nauubos na yung oras mo para sa mga bagay na yan at nawawalan ka na ng time sa pagbubulay ng salita ng Diyos, doon tayo may malaking problema. Sapagkat hindi mo makikilala ang Diyos sa pagbabasa at pagpanonood sa Facebook. Kailangan mo siyang i-encounter, kailangan mo siyang madalas na matutunan from His book, from God's book.
Wala pa din pong papalit, mga kapatid at mga minamahal, sa banal na kasulatan bilang instrumento upang patuloy po nating makilala ng lubusan ang Diyos. Sa salita din po ng Diyos, makikita din natin dito ang kanyang mahuhusay na daan. Inaral na po natin kanina sa Sunday School. Sa Word of God, makikita natin ang gabay para tayo ay patuloy na lumakad ng matuwid at nakalulugod sa Diyos. Gabay para tayo magkaroon ng karunungan sa ating mga pagdidesisyon sa buhay. Gabay para hindi tayo mapariwala at malayo ng landas sa Panginoon. Ang Biblia po ay naglalaman ng lahat ng mga katuruan para po tayo ay hindi makapagdesisyon ng mali at hindi nakalulugod sa Kanya. At dito po, higit sa lahat, nahahayag sa atin ang ating Panginoong Hesukristo at Kanyang pagliligtas. Opo, mga kapatid, kahit po unang 5 aklat pa lamang po ng banal na kasulatan ang nababasa ng mga awit sa panahon pong ito, nakikilala na po niya ang ating tagapagligtas. Nakikilala na po niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sapagkat ang buong kautusan, kasama na po ang buong aklat ng Lumang Tipan, at lalong-lalo na po sa Bagong Tipan po mismo, lahat po ng iyan ay nakasentro at tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Bible ay hindi lamang tinuturo nito si Jesus sa New Testament. Gusto ko pong maintindihan nyo yan. Ang Bible ay nagtuturo doon pa lang po sa Old Testament tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po mismo ang kapahayagan ng ating Panginoon in John chapter 5. Verse 39, ang kausap po niya dito ay mga pinunong Hudyo. Ang sabi po niya, John 5:39, saliksikin ninyo, wika ang kasulatan. Ano yung kasulatang binabanggit niya dito? Yung buong Old Testament. Wala pa namang New Testament noong time na ito. Ang sabi niya, saliksikin nyo dito ang mga kasulatan ng Old Testament sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung buong Old Testament, sabi mismo ni Jesus Christ, ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya, nagtuturo tungkol sa Kanya. In Luke chapter 24, verses 25 to 27, habang sila kasama ang kanyang dalawang alagad ay naglalakad sa Emmaus, at yung mga alagad na ito ay nadidismaya sapagkat yung kinikilala nilang tagapagligtas na si Jesus ay namatay. Kanila silang itinuwid ng ating Panginoong Jesus. At sabi niya in Luke 24, 25 to 27, at sinasabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta. Ano yung pinatutungkulan niya dito, mga kapatid? Yung buong Old Testament, yung author ng 5 books, yung tinatawag na kautusan, yung law, yung first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay ang human author niya na si Moses. Kaya mula daw kay Moses hanggang sa mga propeta, major and minor prophets, pertaining to the whole o entire Old Testament, ay tungkol daw lahat sa Kanya. Nakita niyo po yun? Kaya hindi lang po invento ni Pastor na ang buong Biblia ay tungkol kay Jesus. Si Jesus mismo nagsabi na maging ang Old Testament Scripture ay tungkol sa Kanya. Mga kapatid, ang buong banal na kasulatan, maging ang mga kautusan na sinasabi dito ng mga awit, ay tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman I really believe, habang binabasa ng mga awit yung mga kautusan, mas nakikilala pa po niya ng lubusan ng ating tagapagligtas at ang kanyang gagawing pagliligtas. Nandiyan ninyo, ibinabasa niyo yung Genesis chapter 3 verse 15. Matapos na magkasala ang mga ninuno natin si Adan at si Eva, ang sabi niya doon sa ahas, sa pamamagitan ng binhi ng babae ay lalabas ang dudurog sa ulo ng ahas. Pumapatungkol pala yon sa ating Panginoong Hesukristo. At yung tupa na pinapatay sa Old Testament, yun pala yung nagtuturo sa dadating na kordero ng Diyos na mag-aaral, magbabayad ng ating mga kasalanan. At marami pa pong iba. At dahil po dyan sa kanya
Kanya po itong pinagbubulayan araw at gabi. Sabi dun sa verse 2. And this doesn't mean, mga kapatid, nandun tayo sa verse 2. Sa wakas, naka-move on na tayo. No? Wala tayo magtapos. Pinagbubulayan daw niya salita ng Diyos, ang kautusan, araw at gabi. And that doesn't mean na wala na siyang ibang ginawa, kundi magkulong sa kwarto at magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Baka mamaya kasi wala na magtrabaho dito. No, gusto kong klaro yan. Magkulong na lang kayo sa kwarto, magbasa na lang kayo ng Bible kasi ganun daw ang blessed. No? Nagbubulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Hindi po yan ang ibig sabihin niyan. This doesn't mean na hindi na siya nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, kumakain o gumagawa ng ibang mga bagay. Ito po'y nangangahulugan lamang na ang salita ng Diyos ay palagi ho niyang nasa puso at palagi ho niyang nasa isip. Binubulay-bulay niya ito. And of course, hindi po yan mangyayari kung hindi niya ito binabasa at hindi niya ito laging pinagbubulayan. Ngunit hindi lamang po nagsisimula at natatapos ang kanyang pagbubulay nito sa kanyang quiet time o yung tinatawag po nating mga devotions natin, di ba? Every day, meron tayong time na magbubulay ng salita ng Diyos. Hindi lang po doon nag-i-start at natatapos yung kanyang meditation, yung pagbubulay-bulay. Ang salita po ng Diyos, ang nasa isip po niya, kung paano po siya dapat magtrabaho ng may kasipagan at katapatan. Even sa trabaho, mga kapatid, nasa isip niya ang salita ng Diyos. Ano ba tinuturo ng salita ng Diyos? Paano ako dapat magtrabaho? Paano dapat ko ituring ang aking boss sa trabaho? Tinuturo po ba yan ang salita ng Diyos? Yes. Ang salita ng Diyos po ang nasa isip niya habang siya po ay kumakain at umiinom. No? Sino ba ang dapat maluwalhati dito? Bagat wala pa yung sulat ni Apostle Paul. Ano? Ang salita ng Diyos ang nasa isip niya sa kanyang pakikitungo sa tao. Ang salita ng Diyos ang nasa isip niya every time na siya ay nananalangin at sumasamba sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang nasa isip niya sa pagpili niya ng mapapangasawa. Ang salita ng Diyos ang nasa isip niya sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng ganap sa kanyang buhay. Iniisip niya, binubulay niya ang salita ng Diyos. Palagi niyang kino-consider ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos bago ko gawin at magdesisyon ng isang bagay. Bago siya kumilos, magsalita, magplano, magdesisyon, kinukonsidera niya palagi ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's what it means to meditate the Word of God day and night. Hindi siya ura-urada. Hindi siya padalos-dalos magdesisyon. Palagi niyang kinukonsidera ang mga natututunan po niya mula sa salita ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, ito isa sa mga frustrations ko bilang nagpapastor. Bakit maraming mga mananampalataya matapos mong aralan ng katotohanan ng mga aral ng Panginoon, matapos nilang magbulay araw at gabi ng salita ng Panginoon, nauuwi pa din sa mga maling desisyon. Namumuhay pa din sila na para mga mangmang at hindi na aralan ng tamang aral. Pero hindi po dapat gayon, mga kapatid. Maging gaya po tayo ng taong matuwid sa talata pong ito, na hindi lamang po niya binabasa ang salita ng Diyos. Kanya ho itong binubulay. At sa kanyang pagbubulay, sa kanya po itong sinasapuso at sinasabuhay araw at gabi. Ang salita ho ng Diyos, mga kapatid at mga minamahal, ay bahagi ng kanyang buhay araw-araw. Palagi itong kanyang nasa puso at palagi itong kanyang nasa isip. Sapagkat sa salita ng Diyos po, mas nakikita natin ang Diyos, makikilala natin siya, natututunan natin ang kanyang mga daan, natututo tayo sa kanyang karunungan at nalalaman natin ang tungkol sa ating tagapagligtas. Kaya ano naman po, Pastor, kapag natutunan namin yung mga bagay na iyan sa salita ng Diyos? Ano naman po, Pastor, kapag pinagbulayan namin na talagang naging bahagi ng aming buhay ang salita ng Diyos this 2026, na masisipagan ko pa sa aking New Year's resolution na magbulay ng salita ng Diyos, ay magiging gaya kayo ng pagpapakilala ng mga awit sa taong matuwid in verse 3. Paano siya pinakilala in verse 3? Tingnan niyo po, sabi yan, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan,
ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sarap, no, mga kapatid? Maging gaya daw po tayo ng punong kahoy. Magiging gaya daw po tayo ng punong kahoy na itinanim, and take note, yung plural na ginamit, mga agos ng tubig. So kahit matuyuan yung isang agos, kung ang isang puno ay nakatanim sa maraming agos ng tubig, hindi siya matutuyo. Ibig sabihin, dumaan man tayo sa mga tagtuyot at pagsubok ng buhay, mananatili tayong hindi natutuyo. Yun yung pinag-share namin ni kapatid na Lemuel kanina eh. Masarap ang nasa Diyos. Kahit naman po may Kristiyano ka o hindi, may problema naman talaga eh. No? Ang pinagkaiba lang ng Kristiyano, humaharap ka sa problema, nakasama mo ang Diyos. Meron ka palaging pag-asa. Meron ka palaging encouragement na makukuha sa kanyang salita. Ay, yung mga hindi mananampalataya, wala silang ganun. Aasa sila sa boyfriend nila, aasa sila sa asawa nila, aasa sila sa hanap buhay nila na pawang sinking sand. Mga hindi matitibay na pundasyon. So kahit dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay, kung ikaw ay nakaugat sa salita ng Panginoon, mananatili kang hindi natutuyo. Mananatili kang malusog at matibay sa iyong pananampalataya. Ang bunga natin ay sagana, meaning patuloy tayong mamumunga at lalago sa ating pananampalataya kung saan mas mahahayag sa atin ang mga bunga ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ho nun, mga kapatid, kung ikaw ay nagtataglay ng bunga ng Espiritu at ikaw ay nagtataglay noon, kung ikaw ay mananampalataya, mas lalago ka sa pagiging kagaya ni Kristo. No, ay pagiging malago naman po, mga kapatid, di naman yan paramihan ng alam na doktrina eh. Maraming tao, maraming alam na aral na doktrina, pero ang sasama ng ugali. Nag-get nyo mga kapatid? Ang pagiging malago, mga kapatid, nakikita sa ugali. Yung mga aral na natututunan ho niya ay nakikita sa kanyang buhay. Yung mga aral na natututunan po niya tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, binabago siya noon, minomold po siya noon, hinuhulma po siya noon upang maging kagaya siya ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po ang isang tunay na mananaw. At gusto kong mapasin ninyo, maliban sa bunga ng Espiritu Santo na nagpapakilala sa kanyang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, nagiging pagpapala rin po siya sa marami. No po? Na yung kanyang bunga ng puno ay naging pagpapala sa mga nagugutom. Mga kapatid, yung bunga niya, hindi naman para sa sarili lang niya eh. Di po ba? Yung bunga ng puno para sa iba. No? Si Sister Sel, pag pumunta siya sa sampalok ni Daddy, kukunin niya yon para sa, hindi para sa sampalok, hindi naman kukunin ni Sister Sel yun eh. Tapos ibabaon niya ulit dun sa sampalok. Kukunin niya yon para makinabang yung anak niyang naglilihi. Di ba? So, yung isang tunay na mananampalataya, nagbubunga siya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para maging pagpapala sa marami. Hindi niyo po ba napapansin, kapag kayo mananampalataya, nag-glow kayo, nag-iiba yung atmosphere ng paligid, na parang yung atmosphere, walang kapag-asa, walang kabuhay-buhay, pero nung ikaw ay umentra, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng glow, nagkaroon ng liwanag, kasi nakikita sa buhay mo si Kristo. Bakit yun nangyayari? Kasi ikaw ay nakaugat sa salita ng Panginoon na hindi natutuyo. At ano man daw yung gagawin, sabi ng talata, giginhawa. Sa Ingles ay magiging prosper. Teka lang muna, bago tayo malayo kung saan. Hindi ibig sabihin no, na kapag ikaw ay aral ng salita ng Panginoon, yayaman ka. Kasi pag naririnig mo yung salitang prosper, ay prosperity. Kung ganyan kung ganyan ang mangyayari kapag nag-aral ka ng Biblia, mayaman na ako halos araw-araw ito yung nakakonekta dito yung trabaho ko Bakit hindi pa rin mayaman si Pastor? Bakit hindi mayaman si Apostol Pablo? Bakit maraming mga apostol mahihirap? So hindi po necessarily ibig sabihin nito giginhawa yung buhay natin na magpa-prosper siya financially. May mga times na gano'n, pero hindi yung guarantee.
mga kapatid. This only means na magpa-prosper ang ating spiritual well-being. And as believers, yun po yung mas inaasam natin kaysa sa material na bagay. At when our spiritual well-being is prosperous, hindi necessarily ibig sabihin nun mayaman ka. Minsan, napakahirap mong tao, halos wala kang maisaing mamaya. Pero napaka-prosperous ng iyong spiritual well-being kasi malalim ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng iyong buhay ay nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya naman po, nasabi natin na ang pinakamakabuluhang New Year's resolution ay ang maging masigasig po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid at mga minamahal, ang pakinabang po nito hindi lamang temporal at pisikal. No? Kagaya ng pagdadayet at pag-iipon. No? Ito po ay pangwalang hanggan at espiritual. No? Mamili ka sa dalawa. Ano ang mas gusto mo? Now, para po mas maipakita ng mga awit ang pakinabang ng pagbubulay ng salita ng Diyos, ipinakita din po niya dito sa atin yung kapahamakang naghihintay sa mga taong babaliwalain ito. Yung mga taong bumabaliwala sa salita ng Diyos. At yan po yung makikita natin doon sa buhay ng taong masama na pag-aaralan po natin sa huling punto, mabilis lamang. Yung taong masama po dito ay pumapatungkol sa isang taong walang relasyon sa Diyos. No? Siya po ay isang taong hindi mananampalataya. Siya po ay hindi nakaranas ng pagbabago ng Diyos. Kaya naman po, wala siyang panlasa sa mga bagay na spiritual in this context ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba ganun na mga mananampalataya? Kapag word of God na, ay, ang tagal naman, ano? Gusto ko pa kantahan, o kaya gusto ko yung laging bigayan ng ayuda. Pagka word of God na, ayawan na. Di ba? Ganun lang. Kasi ang isip ng mananampalataya, puro material. Hindi mananampalataya, puro material. Pero doon ko makikita yung tunay sa hindi. Ano ang test? Salita ng Diyos. No? Wala akong ibang i-offer sa iyo kundi ang gospel at salita ng Diyos. Mag-i-stay dito yung mga tunay. Na-get nyo ha, mga kapatid? So siya po ay hindi nakaranas ng pagbabago ng Diyos. Kaya naman siya walang panlasa sa mga bagay na espiritual. Sapagkat sa makatuwid, ito po ay mga katangian ng taong walang relasyon at pagkakakilala sa Diyos. At yaman tayo po ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, ay meron na pong relasyon kay Kristo, hindi na po dapat ganito ang nakikita ho sa ating pag-uugali. Kasi ano ka na gospel people ka na believer ka na So, tapos ka na sa ganitong yugto ng iyong buhay. Naalala ko yung kilala ni Jaylin, si Pastor Jeff, yung head pastor ng dati namin church. Dati wala pa siyang coaching maganda Naalala mo, Jaylin, yung kanyang sasakyan owner na kulay green na maliit na owner. Pag dumalaw yung sa bahay nung kila mami pa kami nakatira, narinig pa lang namin yung owner niya, kanya-kanya kami pulasan, Kasi, kanya-kanya kami tago, kanya lang ang tulakan, sino lalabas? Bakit? Kasi, pagka nandiyan si Pastor Jeff, Bible study na naman, wala akong kahilig-hilig mag-Bible study. Nakaka-relate kayo bago kayo naging mananampalataya, Si Sister Cel nga, tinagkamalan akong kulto Nagtago Kaso naisahan ko siya. Bumili akong Coke mismo, dahil lumabas siya, may tindahan Di ba? Kasi pagka di ka mananampalataya, wala kang interes sa mga bagay na spiritual. At kayo yung tao na makikita ho natin dito, Makikita nyo dito sa verses 4 to 6 na siya ay kabaliktaran ng taong matuwid. Tingnan nyo sabi sa verse 4. Yung umpisa ng verse 4. Ang masama ay hindi gayon. Doon muna, Lahat ng sinabi ko doon tungkol sa matuwid na mabubuting bagay, hindi gayon yung masama. Yung masama dito, yung hindi mananampalataya. Siya po ay nakikinig sa payo ng masama. Masama nga siya, hindi nga siya mananampalataya Wala nga siya tiwala sa salita ng Diyos Siya po ay nakikisama sa mga makasalanan na gawain. Siya po ay nauupo at nakikiisa sa panlilibak ng salita ng Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. So maliban po dito, sila din po ay mga taong walang kabuhay-buhay, kundi parang ipa, sabi ng talata, na itinataboy ng hangin.
So napakadali po nilang madala sa mga maling aral, sapagkat sila po ay mga mangmang sa aral ng Ebanghelyo. Napakadali po nilang madaig na mga pagsubok ng buhay, sapagkat wala silang matibay na sandigan at pundasyon na salita ng Diyos. Napakadali nilang tangayin ng kung saan-saan, sapagkat walang tunay na direksyon at kahulugan ng kanilang buhay, sapagkat malayo sila sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Maaaring nabubuhay sila at umiiral, pero hindi talaga sila totoong nabubuhay. Meaningless, empty, and lost ang kanilang buhay. Ganyan ang buhay ng isang hindi mananampalataya. Ganyan ang buhay ng isang walang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit higit po sa lahat ng iyan, napaka-miserable po ng ganitong tao, sapagkat siya po ay hahatulan ng Diyos. Tingnan niyo po sa last verses 5 to 6. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man ay sa kapisanan ng mga matutuwid. Bagamat sa panahon po natin ngayon, ang mga masasama at mananampalataya ay nakikita pa rin po natin nagkakasama. Yung masasama at matutuwid. Halimbawa sa church, hindi naman po lahat ng naririto ay tunay ng matutuwid o mananampalataya. No, meron pa rin pakikisama ang matuwid at hindi, ang mananampalataya at hindi. Pero sa darating na panahon, sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, magkakaroon ng totoong division. Ahat-ahat, maghihiwalay ang puti sa dikolor. No? Maghihiwalay ang mga totoong sumasampalataya at sa hindi. Ang totoong sumasampalataya at nagmamahal sa salita ng Diyos, sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang mga taong hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos at hindi nagtitiwala rito, sila ay hahatulan magpasawalang hanggan. Kaya sinabi, hindi sila makatatayo sa mga kapisanan ng mga matuwid. Darating ang panahon. Now, bakit po sila hahatulan? Sabi sa verse 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. In other words, nalalaman ng Diyos ang lahat ng lakad na ginagawa ng tao. No? Sa mga matutuwid na namumuhay sa katwiran, namely, ang mga mananampalataya, nasa kanila ang approval ng Diyos at kinikilala ng Diyos sa mga mabubuti nilang ginagawa. At ito'y tinitingnan niyang mahusay at kalugod-lugod sa Kanya. Ngunit ang lakad o buhay ng masama ay palaging nauuwi sa kapahamakan, sapagkat ito ay ginagawa nila ng labag sa utos ng Diyos, at ito ay kasalanan sa Kanyang harapan. Tatandaan niyo po, mga kapatid at mga minamahal, may nakakakita o hindi ng iyong ginagawang masamang gawain, palagi itong merong end na kapahamakan at kalungkutan at pagkadurog. No? At ganyan po ang mararanasan ng isang taong hindi tumatalima sa mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, inihango na po tayo ni Kristo sa ganitong klaseng buhay. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, at itong kinekwento ko sa inyo ay buhay ng isang hindi mananampalataya, dapat pass na to. Huwag na natin balikan yung ganitong klaseng buhay. Inalista po tayo ni Kristo sa hatol ng Diyos. Kaya po bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, huwag na po tayong mamuhay na gaya ng mga masasama. Huwag na po tayong mamuhay ng gaya ng isang hindi mananampalataya na walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Mamuhay po tayo ng mayroong pagsisikap na matutunan ng Kanyang magaling na aral at sikapin po nating itong isa pang buhay. So, sa pagsisimula po ng taong ito, mga kapatid, hindi, kaya nasabi ko kanina sa introduction, hindi kita pinipigilang magsagawa ng kung ano-anong New Year's resolution na may kinalaman po sa temporal at physical na pakinabang, pagpapayat, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Ngunit gusto kitang kumbinsihin sa mga oras na ito na on top ng lahat ng mga binanggit ko at naiisip mong New Year's resolution, ang pinaka-primary New Year's resolution mo nawa ay ang maging masikap ka sa pagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw. Simulan mo ito sa pananalangin, natulungan ka ng Diyos na maging masipag at consistent sa iyong pagbubulay. Mga kapatid, baka iniisip nyo dahil pastor ako, napakadali sa akin magbulay ng salita ng Diyos araw-araw. No?
At ayoko pong maging ipokrito sa inyong harapan. Even pastor ay nag-i-struggle dito. No? Talagang battle to, mga kapatid. Palaging may choice eh. Maglilibang ba ako? Matutulog pa ba ako? O magbubulay ako ng salita ng Diyos? Palagi yung battle. At hindi natin yung kayang mapagtagumpayan kung tayo lang. No? Kailangan ho natin ng tulong ng Diyos. At napakahalaga ng prayer. Kung nakikita mo nag-i-struggle ka magbulay ng salita ng Diyos, mag-pray ka sa Panginoon. Natutunan ko sa iyong salita ngayong Sunday na pinakamahalaga po pala sa lahat ay ang pagbubulay ng iyong salita. Ang mga nagbubulay po pala ng iyong mga salita ay gaya ng puno na natanim sa mga tubigan, ano nga yung oo, batisan, ganyan. So, tulungan niyo ako, Panginoon. At sinisigurado ko, dahil anak ka ng Diyos, tutulungan ka niya. No? Magkaroon ka ng daily schedule sa pagbubulay mo araw-araw. Yun yung practical advice ko sa iyo. No? Every day, mag-separate ka ng time. No? Not necessarily mahaba. No? Kung kailangan 15 minutes, kung kaya, yun lang ang kaya mo sa oras mo, 30 minutes. Ang punto ko lang, mga kapatid, mag-separate ka ng time na hindi mo mabaliwala ang salita ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. No? Huwag mo sasabihin wala kang time. Meron kang time. Napakarami mong time. Ang hindi mo lang alam paano i-prioritize yung mga bagay na mas mahalaga. No? Baka pwedeng bawasan mo muna yung pagpe-Facebook mo. Hindi ko lang sinasabing huwag ka na mag-Facebook. Baka naman pwedeng tapyasan mo lang kahit 15 minutes o 30 minutes. So baka naman pwedeng wag ka munang lumabas at makipagmarites, ano? That's the point, ano? Palagi mong isa puso, mga kapatid, yung mga aral na natututunan mo. Again, pag sinabing pagbulayan ng salita ng Diyos, hindi lang ibig sabihin nun, iyon ay nagsisimulat na tatapos sa iyong quiet time. Dalhin mo yun sa puso mo palagi. Every time na ikaw ay magdidesisyon, kahit hindi mo dala yung Bible mo, kahit hindi mo to binubuksan, ano ang tinuro sa akin ng salita ng Diyos tungkol dito? No? At palagi mong gawin yung mga gagawin mo sa liwanag ng banal na kasulatan. Ito po ang pinakamakabuluhang New Year's resolution ng taong ito at maging sa mga taong darating.